Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Bagyong Nina inaasahang mas lalakas pa bago maglandfall sa Bicol Region sa linggo. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-blue alert na bunsod ng Bagyong Nina. Mga maapektuhan ng bagyo, pinayuhang maghanda. Mahigit sa 100,000 pasahero inaasahang dadagsa bukas sa Ninoy Aquino International Airport. Pero operasyon at ilang biyahe ng eroplano pinag-aaralang kanselahin ng Manila International Airport Authority dahil sa banta ng bagyo. 27 bagong elevator ng MRT3 binuksan na. Operasyon ng mga tren ngayong holiday rush dinagdagan pa. Chinese gambling tycoon Jack Lam sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ng Anti-Crime Advocates. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang mga nasugatan sa magkahiwalay na aksidente sa Bacolod at Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Sugatan ng motorcycle rider at angkas nito matapos makahagip ng isang pedestrian sa Araneta Street, Manbil Real, Bacolod City kaninang alauna ng madaling araw. Nagtamo ng sugat sa kanang talukap ng mata ang driver ng motorsiklo na si Jebby Abasaldo at sugat sa kanang bahagi ng ulo naman ang angkas nito na si Archie Manalo. Matapos napatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ay dinala na ang dalawa sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Hindi naman nakilala ang pedestrian na kanilang nahagip na agad umalis matapos ang pangyayari. Sa Cagayan de Oro City naman ay nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang nangyaring banggaan ng truck at motorsiklo sa Barangay Baloy. Nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue ang mga sugat ng rider na si Warren Miasco at saka inihatid sa Northern Mindanao Medical Center. Ayon kay Warren, biglang nagpreno ang sinusundan niyang truck kaya siya bumangga rito na mariin namang itinanggi ng truck driver. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Napanatili ng Bagyong Nina ang taglay nitong lakas habang papalapit sa bansa. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Ray? Magiging maulan ba ngayong weekend? Magandang gabi, Tony Reggie, sa ating mga kasambahay. Malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng mga pagulan ngayong weekend dahil sa papalapit itong bagyong Nina sa ating bansa. Kaninang alas 4 ng hapon, Atty. Reggie, namatan itong bagyo sa distansya ng Pag-asa dito sa may Dagat Pasipiko. Yung pinaka-location itong bagyong Nina ay nasa, Atty. Reggie, nandito siya sa may area ng Dagat Pasipiko at maaaring ito ay dumikit dito sa ating bansa sa linggo ang sinasabi ng Pag-asa. At kung makikita natin itong satellite imagery ng Pag-asa, meron siyang diametro na 350 km. Ito yung nasilangan ngayon ng Borongan, Eastern Samar. At maaaring by Sunday morning, ito ay maglandfall dito sa may area ng Bicol, Atty. Reggie. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uulat ng live mula sa UNTV Weather Center. Naka-blue alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa Bagyong Nina. Nanawagan rin sila sa mga residente sa mga lugar na dadaanan ng bagyo na agad sumunod kapag pinalilikas sa mga otoridad upang makaiwas sa mga sakuna. Ito ang balita ni Brian De Paz. Muling nagsagawa ng pre-disaster assessment meeting ang mga ahensya ng pamahalaan na miyembro ng NDRRMC kaugnay ng inaasahang paglalandfall ng bagyo sa Bicol Region. Batay sa ulat ng Pag-asa, maaaring tumama ang sentro ng bagyo sa Bicol sa linggo at maaari itong magdala ng malalakas na hangin at ulan na posibleng magresulta sa baha at landslides. Inaasahan rin ng malalakas at malalaking alon sa dagat kaya pinapayuhan ang mga sasakyang pandagat na iwasan ang pumalaot, partikular sa bahagi ng Northern at Central Luzon na maaaring daanan ng bagyo. Baka po festive mood tayo, masyado tayo nagse-celebrate, mainit pa sa inyong lugar. Expect po natin na tomorrow evening, lalo na po sa Kapaskuhan,
mayroon po tayong inaasahan na masamang panahon. Kaya mag-ingat po tayo. Nakataas na ngayon ang Blue Alert status sa NDRRMC na nangangahulugan ng mahigpit na monitoring at posibleng pagpapatupad ng evacuation kung kinakailangan ng regional and local disaster management councils. Inatasan na rin ng local government units na ipatupad ang Oplan Listo protocols. Inihanda na rin ng Department of Social Welfare and Development ang mga equipment, food packs para sa evacuation center at quick response teams na agad i-deploy sa mga apektadong lugar. Yung ating mga relief supplies, yung ating mga non-food items. Inaasahan din natin na maaari sa mga ilan-ilan na probinsya magkakaroon ng pagtaas ng bilang ng tao dahil inasahan natin na itong para sa Kapaskuhan, may mga kababayan tayo na umuwi na sa kanilang mga probinsya. Naka-white alert status naman ang Department of Health para sa holiday season at posibleng epekto ng bagyo. Nanawagan rin ang NDRRMC sa mga nakatira malapit sa mga dam sa Luzon na maging alerto sakaling magpakawala ng tubig dahil sa mga pag-ulan bunsod ng epekto ng northeast monsoon at bagyo. Sinisiguro din natin na yung ating mga regional offices ng Office of Civil Defense ay naka-alerto para sa pagko-coordinate. Pinayuhan ng NDRRMC ang publiko na mag-monitor sa weather updates sa telebisyon, radyo at social media. Makabubuti ring makipag-ugnayan sa mga respective seaports, airlines at bus companies kaugnay sa mga kansiladong biyahe. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Hinigpitan na ng Philippine Coast Guard ang seguridad sa Manila North or Manila North Port area dahil sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Ngunit babala ng PCG, maaaring ma-stranded sa mga pantalan ang mga pasahero kapag nagtaas na ng babala ang pag-asa dahil sa bagyong Nina. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Puspusan ang pagbabantay ng Philippine Coast Guard sa galaw ng bagyo at sa mga kalagayan ng pantalan sa loob ng PCG Command Center. Kompleto ang puwersa ng PCG sa mga rehiyon upang tiyakin ang seguridad ng mga nakatira malapit sa coastal areas. Nag-deploy na rin ng Special Operation Team ang ahensya sa mga lalawigan na posibleng daanan ng bagyong Nina. Meron po tayong sa ngayon mga 15 na nakaprepare na M35 trucks for this purpose. In fact, pinag-uutos na po natin na mauna na po yung 3 M35 truck doon sa Kadikulan at yung iba ay i-deploy po natin sa Batangas at dito sa Kamaynilaan. Nakaantabay rin ang Coast Guard sa ilalabas na tropical cyclone warning signal ng Pag-asa upang agad silang makapag-anunsyo ng kanselasyon ng mga biyahe sa mga pantalan. As far as the domestic shipping lines are concerned, pag may storm signal number 1 which is official, ang ginagawa po namin, nagbibigay po kami ng advisory sa mga shipping at hindi talaga namin pinapayagan maglayag. Payo rin nila sa mga biyahero na makinig sa mga balita ukol sa lagay ng panahon at trip cancellation upang huwag silang ma-stranded sa mga pantalan. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Ports Authority na mahigpit ang ipinatutupad nilang seguridad sa mga pantalan, partikular na sa Manila North Port area, para sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong mahaba ang bakasyon. Hanggang sa kasalukuyan, naka-heightened alert pa rin tayo. Kasi yung mga incident na nangyari noon, hanggang ngayon, kino-cover pa namin. Nagkaubusan na rin ng tickets sa mga port terminal kaya payo ng PCG sa mga pasahero. Ipagpaliban na lang muna ang kanilang biyahe lalo't may nagbabantang bagyo. Sa tala ng PCG, mahigit 200,000 pasahero na ang bumiyahe sa mga pantalan upang makaiwas sa siksikan sa mga terminal at makapagbakasyon ng mahaba-haba sa mga probinsya. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Philippine Coast Guard. Bantay na rin ang pamunuan ng Batangas Port dahil sa pagdagsa ng libo-libong pasahero na nais magbakasyon sa ibang lalawigan ngayong long holiday. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Dumadagsa na rin sa Batangas Port ang mga pasaherong bibiyahe patungo sa mga lalawigan ng Oriental at Occidental Mindoro, Romblon at Katiklan-Aklan upang samantalhin ang mahabang bakasyon. Kaya todo bantay na ang Philippine Ports Authority at Philippine Coast Guard upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Yung X-ray machine namin, we ensure that they are all in good working condition. Unlike in the previous years that we have only one
X-ray machine per PTB. Ngayon meron tayo 2 para mas mabilis yung scanning ng mga bagahe. Sa tala ng Philippine Ports Authority, umabot na sa 20,000 ang outbound at inbound passengers sa Batangas Port mula nang ipatupad ang Oplan Ligtas Biyahe ng Department of Transportation. Samantala, maliban sa pagsisiksikan at mahabang pila ng mga pasahero, ay wala pa namang naitatalang anumang untoward incident sa pantalan. Muli naman nagpaalala ang mga otoridad sa mga pasahero na iwasang magdala ng mga ipinagbabawal na bagay upang makaiwas sa aberya. Huwag na po kayong magdala ng mga bagay na hindi pinahintulutan, katulad ng kutsilyo, baril, mga drugs, at hindi po kayo talaga makakalusot dito sa pantalan ng Batangas. Hanggang sa susunod na linggo patatagal ang Oplan Ligtas Biyahe ng PPA at PCG. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Susunod sa ito ang balita. Chinese gambling tycoon Jack Lam sinampahan ng reklamo sa Department of Justice ng Anti-Crime Advocates. Sandigan Bayan, iginiit na may karapatan silang suspindihin o ipadismiss sa pwesto ang mga mambabatas na nasasangkot sa katiwalian. Pinag-aaralan ng Manila International Airport Authority o MIAA na kanselahin ang ilang biyahe ng mga eroplano sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA dahil sa banta ng bagyong Nina. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Lalo pang hinigpitan ang seguridad na ipinapatupad ngayon sa lahat ng terminal ng Ninoy Aquino International Airport dahil maaaring umabot sa 120 pasahero ang dadagsa bukas. Ayon kay Manila International Airport Authority General Manager Edmond Rial, mas malaki ito ng 10% noong nakaraang taon. Kaya naman maliban sa airport security, nagdagdag pa sila na mahigit 100 pulis na nagroronda at nagbabantay sa loob at labas ng airport. So naka-station ho yan, naka-deploy ho sa lahat ng paliparan natin. Iba ho dyan naka-plain clothes, iba naka-uniform, para mapagpasdan at makita. At hindi ko kilala ng mga dating mga taga-airport ho yan, ibang mukha ho yan. Ayon kay Monreal, wala pa silang naitatalang kahit anong untoward incident o kaguluhan. Umaasa naman si Monreal na wala na magiging kaso ng salisigang o yung mga nagnanakaw ng bagahe matapos nilang ipaaresto ang ilang mga miyembro nito kamakailan lang. Nagpaalala naman ang MIAA sa mga ipinagbabawal sa mga bagahe. Hindi na pinahihintulutan sa hand carry at checked-in baggage ang mga armas, baril, mga paputok, lighter at iba pang uri ng explosive device. Huhulihin pa rin ang mga makikitaan ng bala sa bagahe pero hindi na ito idadaan sa mahabang proseso ng MIAA. It has been addressed since July 1. Although there's still people carrying a few numbers of bullets, ini-intercept na lang yun at dino-document. At the same time, passengers can leave on the same flight. Bawal naman sa hand carry pero pwede i-check-in ang mga matutulis na bagay gaya ng kutsilyo, lagari at martilyo, pati na rin ang mga aerosols at gels katulad ng shampoo at pabango. Dapat rin anya ay sumunod sa 7 kilos limit sa hand carry baggage upang hindi na tumagal sa check-in counters. Pinapaalala naman ng Manila International Airport Authority na mas maigi pong pumunta ng ilang oras bago ang inyong nakatakdang flight, lalo na po't inaasahang mamayang hapon hanggang bukas ay mas mahaba na po ang pila sa mga check-in counter. In-anticipate kasi namin yung traffic. So, 9 PM pa yung flight namin eh. Saka nag-park and play kami, nisip namin baka mahirapan kami mag-park. So, maaga kami dumating dito. Samantala, pinag-aaralan naman ng MIAA ang nagbabantang bagyo ngayong weekend. Magpupulong anya sila kasama ang lahat ng airline at kinatawan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para maghanda sa lahat ng posibleng senaryo. Pag-uusapan ho namin kung kailangan talagang isarado ang terminal at ang kailangan isarado dahil sa bagyo, gagawin ho namin yon at magkakaroon kami ng advisories as the situation worsen, if I hope it doesn't. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Pasay City.
Sa ibang balita, sinampahan ng reklamo sa Department of Justice o DOJ ang Chinese gambling tycoon na si Jack Lam dahil umano sa paggamit nito ng mga dummy sa kanyang kumpanya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nahaharap sa kasong paglabag sa anti-dummy law ang Chinese gaming tycoon na si Jack Lam matapos itong sampahan ng reklamo sa Department of Justice. Batay sa inihaing complaint ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nilabag umano ni Lam ang Commonwealth Act No. 108 at Presidential Decree 712 dahil sa paggamit nito ng mga dummy sa kanyang Fort Ilocanja Property Holdings and Development Corporation. Dawit din sa reklamo ang umano'y mga dami ni Lam na sina Rosano Nise, Shua Chung, Edgar Lim at Jose Roberto Mumurik. Yan ang style ng mga foreigners. Kukuha ng mga law firms, mga lawyers at sila ang gagamitin na fronta. Sa ilalim ng anti-dummy law, dapat kontrolado ng mga Pilipino ang isang kumpanya upang makabili ito ng mga lupa at ari-arian sa Pilipinas. Ngunit ayon sa VACC, kontrolado ni Jack Lam ang Fort Ilocanja na ginamit upang makabili o makagamit ng mga ari-arian sa bansa gaya ng Fort Ilocanja Hotel and Resort, Poway Sports Complex at Welex Industries. Yung asset purchase agreement na binili yung Fort Ilocanja from the previous owners, si Mr. Jack Lam lang ang nakapirma. Ibig sabihin may control siya nung lahat ng yon sapagkat siya lang ang nakapirma. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isa ang Fort Ilocanja sa agarang ipapasara kasunod ng utos ng Pangulo kahapon na patigilin na ang operasyon ng online gambling sa bansa. With respect to the others who are complying with the background regulations, wala muna silang dapat ikabahala. Nalagay sa kontrobersiya si Jack Lam dahil sa isyu ng panunuhol sa mga opisyal ng Bureau of Immigration upang mapalaya ang nasa 1,400 Chinese nationals na nahuling iligal na nagtatrabaho sa kanyang Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Pinaiimbestigahan naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang umano'y paniningil ng mga ospital sa mga nurse na nais makakuha ng work experience. Ito ang balita ni Grace Cassie. May mga nurses dyan, they go to the hospitals to be trained. Sila ang nagbabayad sa hospital for the training. Anong klaseng yan? Patakaran yan. Nakarating na sa Labor Department ang ulat na may ilang ospital sa Metro Manila na pinagbabayad ang mga bagong graduate na nurse para magkaroon ng working experience. Ayon kay DOLE Secretary Silvestre Bello III, inutos na niya ang investigasyon ukol sa kalakaran na anya ay labag sa labor code. You go to the hospitals, there are OJTs working, regular work. Walang bayad kasi OJT. Ang tagal naman ng OJT yan. Isinisisi naman ng kalihim sa mga pabayang DOLE inspector ang paglaganap ng ganitong sistema dahil hindi nito inire-report sa ahensya. Iniimbestigahan na rin ng DOLE ang posibilidad na ilan sa kanilang mga inspektor ay nasusuhulan ng mga ospital. Papalitan ko yung mga humahawak dyan sa inspection. How can we impose labor standards kung ang ating mga inspectors ay bibingi-bingi, bubulag-bulag? Ipinangako naman ng DOLE na maglalabas sila ng hiwalay na department order na nakatuon lamang sa panuntunan para sa mga manggagawa sa mga ospital. Kapag nakuha namin itong mga situationers, probably this can be subject of a different and specific department order na nakatutok lang sa hospitals. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Quezon City. Nagbigay na ng ultimatum ang Department of Agriculture o DA sa mga importer na hindi pa nagpapa-revalidate ng mga hawak nilang sanitary at phytosanitary permit. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sa December 31 na ang deadline ng revalidation sa mga sanitary at phytosanitary o SPS clearance na inisyo ng Department of Agriculture. Babala ni Secretary Manny Piñol, otomatikong ikakansila ang mga SPS clearance na hindi na mababalidate matapos ang taong ito. Noong November 22 ay inumpisahan ng kagawaran ang malawakang revalidation sa mga SPS clearances dahil sa mga ulat na ginagamit ito sa technical smuggling at permit recycling. Ang SPS clearance ay requirement upang makapag-import ng mga agricultural products sa bansa.
Ayon sa ahensya, nasa 19,000 ang na-issue nilang permit, subalit 12,000 pa lamang ang nagpapa-revalidate. Natuklasan sa revalidation ang mga irregularidad sa mga dokumento. The technical working group which conducted the validation. The technical working group uncovered used and recycled SPS clearances. There were fake SPS clearances. There were misdeclared items indicated in the SPSs against the bill of lading. Nagulat si Piñol dahil may mga importer na dating may kaso na sa DA, subalit hanggang ngayon ay may transaksyon pa rin sa ahensya. Because I found it outrageous that a company previously linked to the smuggling of onion and garlic was still being issued the SPS clearance. Inaayos din ang online transaction upang masala ang mga importer. I still believe that there should be a face-to-face interaction initially so that we will determine sino ba itong mga taong ito na nag-apply for importation. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Bumaba ang krimen sa Metro Manila simula buwan ng Hulyo hanggang Nobyembre ng kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine National Police, ito ang balita ni Lea Ilagan. Malaki ang ibinaba ng crime against property sa Metro Manila sa nakalipas na 5 buwan kahit na ngayong bare months. Base sa datos ng Philippine National Police, 41% ang ibinaba ng theft cases, 38% sa robbery at 43% naman sa carnapping. Ayon kay PNP spokesperson, Police Senior Superintendent Junardo Carlos, hindi aniya nakaapekto ang pagdagsa ng mga mamimili upang tumaas ang mga petty crimes. Yung preventive measure ng PNP is working on the general in the overall person. So basically our crimes against properties went down, yung general assessment. Gayunman, panawagan pa rin ng pambansang pulisya sa publiko magdoble ingat sa mga matataong lugar at maging mapagmatsyag upang maiwasang mabiktima ng mga masasamang loob. We keep our valuable closer to the body kasi kung normal tayo, nilalagay natin yung wallet sa likod ng ating bulsa, the bulsa at the back, or yung backpack nasa likod. At this time, ilagay natin yung wallet natin sa harapan. Yung backpack, keep it closer to the chest. Kung may mapapansin namang kahina-hinalang bagay o kilos ng tao, ay agad na isumbong sa pinakamalapit na pulis dahil mayroon namang police assistance test sa mga matataong lugar tulad ng mga pamilihan. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Camp Crame. Muling iginiit ng Sandigan Bayan na may kapangyarihan silang magpataw ng dismissal at suspensyon sa mga miyembro ng mababa at mataas sa kapulungan ng Kongreso na nasasangkot sa kaso ng katiwalian. Ito ang balita ni Joe Anano. Ipinaliwanag mismo ni Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabutahe-Tang ang kapangyarihan ng Anti-Graft Court na magpataw ng dismissal at suspensyon sa mga miyembro ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso. Kamakailan ay kinwestiyon ang mga inilabas na dismissal at suspension order ng Sandigan Bayan, ngunit nanindigan ito na mandatory ang mga inilalabas nilang order. Ayon sa 2 kapulungan ng Kongreso, sila ay may karapatan na magpataw ng suspensyon sa ilang mga miyembro. Subalit nilinaw ni Cabutahe-Tang na iba ito sa ipinapataw na suspensyon at dismissal ng graft court. Iba yung suspension, preventive suspension dito sa court because it's not a penalty. It is something that emanates from the fact of this public officer being charged before the court. Binigyang diin rin ni Presiding Justice Cabutahe-Tang na nang ipag-utos nila ang suspensyon kina dating Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Ramon Bong Revilla ay hindi naman ito naging issue. If you will notice in the past, nung panahon ng nila Senator Enrile, walang issue that cropped up there. As soon as the Office of the Senate President received our preventive suspension order, they just awaited the resolution of the senator's motion for reconsideration, and once it received the resolution denying the MR, it went smoothly. Umaasa ang graft court na hindi na magiging usapin ang bagay na ito sa mga susunod nilang ilalabas na kahalintulad na kautusan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Si Pangulo
Pangulong Rodrigo Duterte ang most googled person sa Pilipinas ngayong taon ayon sa Time Magazine. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Maraming mga Pilipino ang interesadong alamin kung ano ang pinakahuling impormasyon tungkol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman batay sa artikulo ng Time Magazine na See the Most Googled Person in Each Country in 2016, ang kontrobersyal na Pangulo ang pinakasinasaliksik na personalidad sa internet search engine na Google sa Pilipinas. Mula nang maluklok sa pwesto si Pangulong Duterte, naging kilala na siya hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. Ito ay dahil sa kanyang maigting na anti-drug war at mga kontrobersyal na pahayag laban sa mga international organization na tumutuligsa rito. Batay naman sa pahayag na ipinalabas ng Presidential Communications Office, hindi na ito nakakapagtaka dahil ang 2016 ang taon ng national election sa Pilipinas at naging curious ang mga tao kay Pangulong Duterte at sa kanyang mga plataforma. Samantala, si US President-elect Donald Trump naman ang top trending person sa 88 bansa sa taong 2016. Si Trump ang nakakuha ng pinakamaraming atensyon ng netizen mula India, Mexico hanggang Belgium. Bukod sa mga political leader, most googled din sina Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid at Angelina Jolie. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. At karing kay katamong balitang Promdi. Mamasayang Provincial Health Office ng Nueva Ecija na mibabayang bilang dareng mabibiktima king papakbong king probinsya ngayong holiday season. Ining balita ng Danny Munar. Patuloy ang isinasagawang information dissemination ng Provincial Health Office sa bawat munisipalidad ng lalawigan upang maipaabot sa mga Novoisiano ang mga pag-iingat na dapat nilang malaman hinggil sa paggamit ng mga paputok ngayong holiday season. Ayon kay Provincial Health Officer Dr. Benjamin Lopez, simula pa noong nakalipas na buwan ay nakapagbigay na sila ng mga supply ng gamot at materials sa mga local government unit na galing sa Department of Health bilang paghahanda sa mga posibleng mabibiktima ng paputok. Batay sa datos ng Department of Health, Region 3, mula December 21, 2015 hanggang January 5, 2016 ay umabot sa kabuang bilang na 655 kaso ang naging biktima ng paputok. Nangunguna dito ang probinsya ng Bulacan at Pampanga na may parehong 184 na kaso. Sinundan nito ng Nueva Ecija na may 75 kaso, Bataan na may 74 na kaso, Tarlac na may 72 kaso, Zambales na may 64 na kaso, at lalawigan ng Aurora na may 2 kaso. Karamihan pa rin sa mga naging biktima ay edad 1 hanggang 20 taong gulang at nangunguna pa rin sa mga ginamit na paputok ay Piccolo. Sinundan ito ng Quites, Luces, 5-Star at Fountain. So unlike other big provinces in Region 3 or all over the Philippines, ang Nueva Ecija has remained to be in control. Because doon po sa ibang figures po ng ating pong malalaking probinsya ay hindi po sila bumababa sa 100. So tayo po ay steadily medyo controlled na rin po. Bukod dito, binabantayan din ng Provincial Health Office ang mga sakit na makukuha sa sobrang pagkain lalo na't kabi-kabila ang mga kasiyahan. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. Meto nga bangke in pagsuspetsyon ng drug pusher ing ikit daking Pandi, Bulacan. Ining report ng Nestor Torres. Isang lalaki ang natagpo ang patay sa madamong lugar sa Santo Rosario, Pandi, Bulacan. Bandang 6:30 ng umaga kanina. Nakabalot ng tape ang mukha ng umano'y drug pusher batay sa iniwang karatula sa labi nito. Sa investigasyon ng Pandi Police, posibleng itinapon lang sa lugar ang katawan ng biktima matapos itong patayin ng hindi pa nakikilalang suspect. May nagpunta sa amin na barangay Gagawad ng sa kabilang barangay. Kasi nasabi niya mayroon daw patay na nakita rito. Kaya pinuntahan namin. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng biktima at kung sino ang nasa likod ng krimen. Kung ilan sila. Wala pa kaming lead sa ngayon. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Diyan kay katamong balitay ba't king miyaya aliwang lugar king kay katamong bansa. Ako'y Frima sa Longa Gloria, Maya Pabeng. Dalawang 2,587 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso,
Hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. 27 bagong elevator ng MRT3 binuksan na. Operasyon ng mga tren ngayong holiday rush dinagdagan pa. Panukalang magkaroon ng sariling first aiders, safety at health officers ang bawat kumpanya o negosyo malapit ng maisa batas. UNTV at MCGI volunteers sumailalim sa 2 araw na water rescue training ng First Aid Safety Training Agency sa Los Angeles, California. Simula ngayong araw ay maaari nang magamit ng mga pasahero, partikular na ng mga senior citizens, buntis at mga may kapansanan ang bagong elevator sa iba't ibang sitwasyon o istasyon ng Manila Railway Transit o MRT. Ito ang balita ni Joanan. 27 bagong elevators sa iba't ibang MRT stations ang operational na uli simula ngayong araw upang mabigyan ng mas maayos at kumbinyenteng serbisyo ang mga mananakay nito, lalo na ang mga senior citizen, buntis at persons with disability. Sa January 2017 pa sana ang nakatakdang completion ng proyekto, subalit dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season, minabuti ng MRT na buksan na ito sa publiko. Yung pinalitan po ng ating bagong elevators, sila pneumatic, kumbaga parang piston type, yung parang jack po ng sasakyan. Ngayon ito pong mga bago natin is cable. Ito po yung mga normal, regular elevators katulad ng sa mga buildings po. So mapapansin nyo, very smooth ang kanyang operation, hindi nyo mapapansin na hindi nag-shake. So maganda po. Sa ngayon ay inaayos pa ng DOTR ang 5 elevators sa North Avenue Station, Ortigas, Buendia at Ayala Stations na nakatakda namang buksan sa susunod na taon. Samantala, tiniyak naman ng pamunuan ng MRT3 na bukod sa elevators ay patuloy ang ginagawa nilang pagsasaayos sa iba pang mga pasilidad gaya ng escalators, ventilation, pailaw at karagdagang serbisyo ng mga tren. Sa kasalukuyan, nasa 29 na escalators ang maayos na nagagamit sa mga istasyon, habang nasa 5 pa ang patuloy na kinukumpuni at inaasahang matatapos sa February 2017. Upang ma-accommodate naman ang bulto ng mga pasahero ngayong holiday rush, nag-extend rin ang operasyon ng MRT simula ngayong araw hanggang sa December 25. Na-expect po namin marami pong sasakay during off-peak. So parang i-extend po namin yung peak hour kasi po ang pagbukas ng mga mall, alam ko mga 10 a.m. and hanggang 11 p.m. po sila. So extend po namin yung peak hours namin. Ibig sabihin nun, mas maraming tren. Nasa 20 set ng train ang babiyahe simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at magre-resume ng alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ang huling biyahe ng tren ay aalis ng North Avenue Station ng alas 10 ng gabi habang 10:30 p.m. naman para sa mga manggagaling ng Taft Station. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. May naitala ng 6 na kaso ng firecracker-related injuries ang Department of Health o DOH mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa. 3 dito ay mula sa NCR, 1 sa Region 1, 1 sa Region 6 at 1 sa Region 4A. Patuloy naman ang paalala ng DOH sa publiko katuwang ang Philippine National Police o PNP na umiwas sa paggamit ng mga malalakas at ipinagbabawal na paputok gaya ng Piccolo, Triangulo, Goodbye Philippines, Goodbye Colombia at Aldab. Tiniyak naman ng Health Department na nakahanda na ang 70 DOH accredited hospitals sa bansa sa mga posibleng kaso ng firecracker-related injuries ngayong taon. Inihikayat rin ng publiko na pumunta na lang sa itatalagang firecracker zones sa kanilang mga lugar para manood ng fireworks display upang makaiwas sa peligrong dulot ng mga paputok. Nalalapit ng maging ganap na batas ang panukala na gawing mandatory sa isang kumpanya o negosyo na magkaroon ng mga first aider, safety at health officers. Isinulong ito sa lower house kasunod ng pagkasunog ng Kentex Manufacturing Corporation noong 2015 na ikinasawi ng 74 na individual. Ito ang balita ni Nel Maribo.
Nakapasa na sa third and final reading na mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill number 64 o ang pagpapalakas ng polisiya ng Labor Department sa occupational safety and health standards sa mga kumpanya. Ayon sa isa sa author ng naturang panukalang batas na si PBA Party List Representative Jericho Nograles, kapag ito ay tuluyang maisabatas, isa sa mga provision nito ay magiging mandatory na sa isang kumpanya na mag-train o magkaroon ng mga first aider at mga health and safety officers. Companies, even small and medium enterprises and even micro enterprises would have at least a designated and trained person who knows first aid and different kinds of occupational safety procedures depending sa kanilang industry, depending sa kanilang trabaho. Sinulong ang panukalang batas na ito bunsod ng nangyaring insidente ng pagkasunog ng Kentex Manufacturing Corporation noong May 2015 na nagdulot ng pagkasawi ng 74 at pagkasugat ng iba pa. Ang naturang insidente ay naiwasan umano kung hindi nagpabaya ang may-ari sa fire safety measures ng establishmento. Ayon pa kay Congressman Nograles, napapanahon ang pagsasabatas nito sa gitna na rin ng mga naiulat na insidente ng pagkasunog ng ilang mga pagawaan ng paputok. May naghihintay na pataw na mabigat na parusa sa mga employer o kumpanya na mapatutunayang lalabag dito, kung saan maaari itong magmulta ng hanggang 250,000 pesos at posibleng makulong ng hanggang 6 na taon. Kailangan talaga kasi safety yan eh. I mean, ba't mo naman isusubo yung tao sa unsafe practices? In fact, ano naman ikakatakot nila sa mga stiff penalties, di ba? Ang inaprubahang panukalang batas na ito ng lower house ay naisumite na sa Senado. Inaasahan na sa pagbubukas ng session sa Enero ay i-a-adapt agad ito ng upper house at malagdaan na ni Pangulong Duterte upang maging ganap na batas. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. And for the news abroad, Argentina has embraced a new tax reform measure as center-right President Mauricio Macri looks to outgame opposition and stave off a fiscal crisis. Raquel Vasquez reports. El Congreso de Argentina aprobó una reforma al Código Tributario del Ingreso del país el jueves, después de que el gobierno del presidente Mauricio Macri llegó a tratar con sindicatos y gobernantes para quejar una propuesta competitiva de los derechos de oposición. La Cámara Baja pasó la medida por un voto de 166 de 5, después de que pasó fácilmente el Senado 55 de 2 el miércoles. No significa que este proyecto sea el mejor de todo, para nada. Creo que deja mucho que desear. Creo que va a haber proyecto de ganancia por la tarea que hizo la oposición en este recinto al forzar un dictamen y al dar un dictamen que pasó a senadores. La ley aprobó el jueves que sube el nivel mínimo de ingreso por 23% a 37,000 pesos. El gobierno construirá alguna de la escalera con un impuesto sobre juegos de azar. Creo que el presidente Macri tomó una decisión que muestra un enorme liderazgo al avisar que no iba a vetar la ley, lo cual llamaba a la responsabilidad a toda la dirigencia política respecto a las consecuencias de aprobar uno u otro proyecto, y eso. La ley revisada reducirá el ingreso del gobierno por 7,000 millones de pesos, 443.88 millones de dólares, el año siguiente comparado con la propuesta inicial. Raquel Vázquez, UNTV Noticias y Rescate, América Latina. A former manager at the New York Pension Fund has been charged over a pay-to-play scheme. Sonny Cos details this report. U.S. prosecutor on Wednesday accused a former portfolio manager at the New York State Retirement Fund of steering $2 billion in trades in exchange for bribes from brokerage employees at the latest pay-to-play case to rock the fund. We announced criminal charges against 3 individuals. Navnur Kang, the former director of fixed income and head of portfolio strategy at the New York State Common Retirement Fund. Deborah Kelly, a former managing director at a New York-based broker-dealer. And we also unsealed the guilty plea
of Greg Schoenhorn, a vice president at another broker-dealer who was admitted to various federal crimes and who is now cooperating with the government. Kelly and Schoenhorn lavished Kang with cash, entertainment, luxury gifts, prostitutes, and drugs valued at about $100,000 in exchange for fixed income business, authorities alleged. Kang was arrested on Wednesday morning and Kelly was expected to surrender to authorities in San Francisco. The same fund was shaken by another pay-to-play scheme 10 years ago that sent the state controller to prison and delivered shockwaves through the pension fund world. From 2003 to 2005, former New York State Controller Alan Hevesi, who was the sole trustee of the fund, approved a $250 million pension investment in exchange for nearly $1 million in benefit from a California businessman. Hevesi pleaded guilty to corruption charges and went to prison for a year. We allege that pay-to-play is back at the New York State Common Retirement Fund. The hard-earned pension money of New York State retirees should not serve as a vehicle for corrupt personal enrichment. And investment decisions in this $180 billion fund should be made in the public's interest, not sold in exchange for $17,000 watches and Park City ski vacations. Sonicos, UNTV News and Rescue, New York. Tens of thousands of people flocked to the Imperial Palace in Tokyo on Friday to wish Japan's Emperor Akihito a happy 83rd birthday. The Imperial Household Agency said more than 33,000 people gathered at the palace before noon, the biggest turnout in Emperor Akihito's 28-year-long reign, as this year may be the last year they hold a mass celebration for him. In August, Akihito said he is worried that age may make it difficult for him to fully carry out his duties, remarks widely seen as suggesting he wants to abdicate, a step unprecedented in modern Japan. The emperor is scheduled to receive official greetings from the heads of the three branches of government, including Japan's Prime Minister Shinzo Abe. 今年もあとわずかとなりましたが、来年が明るく、また穏やかな年となることを念じ、皆さんの健康と幸せを祈ります。Isang basketball clinic ang isinagawa ng UNTV Cup Team Judiciary Matches para sa mga community scholar sa Malate. Ito ang balita ni Rina Villamor Camara. Judiciary Matches nagsagawa ng mini basketball camp para sa mga batang scholars ng Father Luis Amigos Friendship Homes dito sa Malate, Maynila. Pasado alas 3 ng hapon, nagsimula ang kanilang programa kung saan 50 mga bata mula elementarya hanggang high school ang kanilang naturuan sa pangunguna ni Court Administrator Midas Marquez. Mula sa holiday party ng Supreme Court noong December 16, nakalikom ng pera ang Magi sa pagbebenta ng SC shirts na naisipan nilang ibili ng bola, merienda at konting pasalubong para sa mga community scholars. Hindi ito ang unang pagkakataon na tumulong ang judiciary dahil sila din ang nagbigay ng cash donation nung nanalo sila noong Season 1 sa mga biktima ng lindol sa Bohol at Zamboanga City Siege at noong Season 3 naman para sa SC employees. First time namin ginawa to para sa mga bata. Naisip lang namin na matagal na kami naglalaro, UNTV, okay naman yung samahan namin, nananalo rin kami ng mga laro, so time to give back. Ang Father Luis Amigo ay isang non-government organization na kumukupkop sa mga batang walang perang pampaaral na naitatag noong 1991 kung saan nagsimula lamang sila sa 5 bata. Libre ang edukasyon, pamedikal at tumatayong bahay din para sa mga naulila na. Kasama sa naging programa ang pagtuturo ng mga manlalaro ng basketball skills sa mga batang babae at lalaki na sinimulan nila sa pagpapakita ng mga basic stretching exercises. Pinangunahan ito ng kanilang trainer-player na si Warren Ibanez. Matapos ang basketball skills at laro, nagkaroon ng munting salo-salo ang kupunan kasama ang mga bata at nagpamahagi pa ng mga souvenirs. Makikita sa mukha ng mga community scholars ang excitement at tuwa mula sa maghapong sorpresa ng Judiciary Matches.
Misahin ko po para sa friendship home. Sana po laging may mga tumutulong po dito. Sobrang thankful po kasi yung friendship home po yung napili niyo para tulungan tsaka maturuan kami kung yung mga skills na pagbabasketball. Masaya po dahil marami kami matutunan. Samantala, 2 linggo lamang ibibigay na pahinga para sa kupunan ng Judiciary Magics. Sila ay magbabalik ensayo agad para paghandaan ang defending champions AFP Cavaliers na makakaharap nila sa January 15, 2017. Rina Villamor Camara, UNTV News and Rescue, Malate, Manila. Bilang bahagi ng mas pinalawak na serbisyo publiko ng UNTV, sumailalim sa first aid training ang mga staff at crew ng UNTV Los Angeles, California, USA. Ito ang balita ni Aloy Kalingasan. Sumabak ang UNTV staff and crew ng Los Angeles at ilang volunteers ng Members Church of God International Los Angeles Chapter sa 2-day water rescue and survival training kamakailan. Ito ay bahagi pa rin ng advokasya ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon na tulong muna bago balita upang lalo pang mapalawak ang kakayahan ng news team ng UNTV, hindi lamang sa pagbabalita kundi sa pagtulong sa kapwa. Kaya po ako sumali din dito sa training dahil bilang part ng news team para makaganap po ako dun sa mapalawak pa yung ating serbisyo publiko. Iba't ibang water survival and rescue techniques ang itinuro ng FAST, gaya ng proper water entry, flotation device improvisation gamit ang suot na damit, paggamit ng snorkels para sa search and rescue, tamang paghagis ng life preserver, at iba pang mga life-saving techniques. You did snorkeling, how to find people that are underwater. Maybe if when you're searching and you want to rescue people, you learned how to do it in a team, as a team, and you know how to do it individually as well. Yung suot mo yung natural na damit, kung paano ka makakasurvive na nakasapatos ka, tatanggalin mo yung sapatos mo, lalagay mo sa leeg mo, tapos isa-isa yung tatanggalin yung suot mong pantalon, gagawin mong salbabida para pakatulong para wag kang malunod o makasakit ka ng tao. Ayon sa World Health Organization, ang pagkalunod ay ikatlo sa pangunahing dahilan ng unintentional injury death sa buong mundo. Isa kada 5 namamatay sa pagkalunod ay mga bata na nag-eedad ng 14 pababa. I'd advise them to, continue with their swim lessons, continue with their water safety. The American Red Cross sponsors a great water safety program. They can go on the internet and look up things. The best that I could always say is learn to swim, so if they ever fall in or found themselves in water or a situation where they can't handle, they can get out. And that'll give them a chance of survival. Ikinatuwa ni Maria Vidal ang determinasyon ng grupo na matutunan ng paraan upang makasurvive at makapagligtas ng kapwa-tao sa pagkalunod. I think you guys are ready, and I think you guys could do whatever you guys set your mind to. With good disposition and the attitude that you guys have, you guys could do many other things as well. Noong buwan ng Hunyo ay nauna nang sumailalim ang grupo sa first aid and CPR training. At matapos naman ang training sa water rescue and survival, patuloy pang sasailalim sa iba't ibang kakayahan sa pagsagip ng buhay ang UNTV News Team, gaya ng tagubilin ni Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. Aloy Kalingasan, UNTV News and Rescue, Los Angeles. At yan po ang ating balita sa sports at tulong muna bago balita. Ako po si Talia Javier. Happy Thanksgiving sa MCGI and happy weekend sa inyo, Atty. Reg and Darlene. Maraming salamat, Talia, at napakarami nga nating pinagdiriwang this weekend. Happy 3-day International Thanksgiving sa Members Church of God International. Happy Hanukkah sa ating mga kaibigang Hudyo naman. At saka Merry Christmas sa mga kaibigan nating mga Katoliko naman. At sa iyo rin, have a good weekend, Darlene. At mag-ingat po tayo at makinig lagi sa news dahil nga may bagyong paparating. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.